Dahil ng flood control issue na yan, no scam, kung ano man ang gusto yung itawag dyan, mga kapuso, makakasama natin ngayong umagang ito, ang alkalde ng lungsod ng Baguio at convener ng Mayors for Good Governance, si Mayor Benjamin Magalong. Mayor Magalong, nibagal daw kay ka. Mayor, kumusta ka? Good morning. Good morning, Orly. Good morning sa ating mga listeners na ibang nagsapa. Kada tayo amin. Maraming salamat sa pagkakataong ito, Mayor. Alam namin na pag ganitong mga linggi, napakaabala ka dahil maraming mga schedules ka pa rin dyan sa lungsod ng Baguio. Malaman ko lang kung naobserbahan nyo ba na monitor nyo itong mga development na nangyayari ngayon sa flood control issue, flood control scam, maging yung speech ni Senator Panfilo Ping Lacson at yung kung papaano uugatin itong ganitong klase ng anomalya. Kaya ako natanong niya, Mayor, kasi sa lahat ng mga impormasyon na pumasok, parang lahat ay nagsisimula doon sa itinatago sa mga pangyayari during the BICAM. Na parang merong pondong i-request ang gobyerno, merong ipapasok mga mambabatas na parang walang pakialam ang gobyerno, ang Malacanang in particular, at ito'y gagasusin alinsunod sa gusto ng mga mambabatas na parang sila yung may-ari ng pondong ito. Ganun bang inyong observation dito, Mayor? Orly, yan talaga yung nangyayari. Ano? Mm-hmm. At nakakalungkot ka na, kumbaga, parang yung tinatawag nilang power of the purse, ano yan eh? Naabuso. Parang inabuso na. Naabuso na. Yan. Feeling nila pag-aari nila at anytime na kung anong gusto nilang gawin karapatan nila. Parang gano'n ang pagkaka-interpret nila doon eh. Instead na dapat yung power of the purse nila, dapat ang intention nila doon is protektahan ang interest ng publiko by making sure that every peso is spent for the common good. Pero hindi gano'n eh. For myself, yun inisip nila, ano ba yung para sa akin yan? Ano ba yung para sa akin yan? Puro ganun. Alam mo ba, nag-attend ka na ba ng budget deliberation? Nung ako yung reporter, Mayor, na yun ang binabantayan ko. Pero pagkatapos ng aprobahan yan, hindi ko na nasusundan kasi nga wala naman nakakapunta pag BICAM eh. Wala nakakabantay. Sa BICAM, sila lang yun. Na-observe ako kung paano yan usisain. Pero halimbawa, magre-request ng pondo isang departamento, bago nila talakayin yung pondong yon, pinag-uusapan muna nila kung paano ginastos yung nakaraang pondo. Ganun katindi yan eh. Kaya mahaba-haba talaga talakayin yan, Mayor. Pero after noon, pagdating BICAM, wala na tayong wala ka nang alam. Tapos magugulat ka pa. Parang hindi yan yung kino-cover ko. Parang hindi yan yung balitang na obserba ko na pondo, nadagdagan pala. Yun ang nangyayari. Yes. Alam mo ba na bago pa lang pag nag-uumpisa na yung public yung hearing diyan sa House of Representatives. Galing ako sa Philippine National Police. Bigla kami makakatanggap ng message sa taas, sasabihin na puntahan nyo na yung mga congressman at tanungin nyo na kung ano yung mga kagustuhan nila. Talaga? Ano yung mga complaint nila. Ganoon. Let's say PNP na. Isasalang na sa budget hearing. Mga instruction sa amin, puntahan nyo na mga congressman nyo at tanungin nyo na kung ano yung mga gusto nila at anong mga concerns nila. Tapos pagdating sa budget hearing, makikita mo, every time na magtanong yung mga yan, puro pansarili. Karamihan dyan, puro pansarili. Paano sa amin? Puro ganun. Iba kayo sa BICAM. Pag sinabi nyo, alamin nyo gusto, ano ibig sabihin nun? Anong problema? Is it pertaining to peace and order? Police presence? Or anything pertaining sa trabaho ng isang police? O yung mga pangangailangan ng police na kailangan pondoan? Hindi ganun eh. Puro parochial concerns eh. Pero yung mga maayos na congressman, maayos sa mga tanong, maayos sa mga kahilingan. Pero yung mga may kalokohan ay puro parochial concerns lang. Kaya yung kumbaga paano ipopromote yung kanilang sariling interest para malaman ng tao na ako ang gumawa niya na. Ako ang susi niyan, ako yung nag-effort diyan. Puro ganun. Well, anyway, kung yan para naman sa ikabubuti, okay lang. Yung nga lang, kung para lang sa bahay mo, bakuran mo, may pulis dapat sa malapit sa subdivision namin. Medyo unfair nga naman yan. Anyway, Mayor, balikan ko lang yung tungkol dito sa mga development ngayon.
Mukhang sa tingin nyo, mas malaki pang mga development o mga balita ang susunod dito after nitong mga pagbubunyag at maging privileged speech ni Senator Panfilo Ping Lacson. Meron bang sa panig ninyo, Mayors for Good Governance, meron bang mga maaring pagkilos din dahil ang ilan sa inyo nagre-reklamo na hindi namin alam, may ganito palang flood control project sa amin, hindi kami sinabihan. May mga ganito pang development na maaari pang asahan sa darating na mga araw, Mayor? Alam mo, nag-uusap din kami mga mayors, hindi lang sa Mayors for Good Governance, kundi pati na rin sa League of Cities, pati yung namin, yung mga kasamahan namin dyan sa League of Municipalities. Kadalasan, iisa lang ang complaint walang konsultasyon sa local government. Basta kung ano na lang, kumbaga gumagawa ng project itong mga tiwaling congressman. Kumbaga walang sarili lang nila kung ano yung naisip nila, yun ang nasusunod. Walang konsultasyon sa publiko, walang konsultasyon sa local government. Basta kung anong gusto nila. Pero pero yung mga maayos na congressman, maayos talaga yan. Kaya maswerte yung iba, talagang kung ganun yung kanilang mga congressman. Bagay, hindi naman talaga lahat yan. Mabibilang mo naman talaga sa daliri. Pero lagi raw natin kasi binabanggit. Lagi niyo binabanggit, Mayor, particular congressman. Meron ba kayong alam na involvement din ng mga senador naman na magugulat tayo, may proyekto si senador dito sa lugar na to, hindi alam ng mga local government official? Sa aking experience, never na nagkaroon ng ganun. Hindi ko gaanong abot sa ibang lugar regarding yung mga proyekto ng ating mga senators. Pero most of the time, pag senator talagang, kumbaga may konsultasyon sa amin. Sinasabihan kami kung ano yun. Ano pa kaya susunod? Kasi ito flood control project pa lang, Mayor. Paano na kaya ilan pa mga proyektong kalsada, tulay, lalo na mga school building? Ay, napakarami pa niyan sa totoo lang. Kumbaga, pa lang yan, tip of the iceberg pa lang yung flood control. Itong flood control. Kaya pala merong mga kayang bumili ng mamahaling mga signature items sa abroad, mamahaling sasakyan. Kayang bumili ng condominium sa New York. At sa ilang mga maunlad na mga bansa, Mayor, Yeah, propriety lang. Propriety lang. May nakakabili nga ng mga mansion dyan sa Paris, France. Na sa mga mamahaling distrito dyan. Apartment lang doon, mahal Anyway, Mayor, meron bang imbitasyon sa inyo? At ano ba ang plano ninyo? Kasi magkakaroon ng pagdinig ang Senate at ang separate ang House. Anong sa tingin ninyong hearing ninyong dadaluhan? Wala pa naman. Naghihintay naman ako. Kung ako inimbita, o kaya pinadala ng notice, pupunta naman ako. Naghihintay pa lang ako. Sa bagay, o nga pala na nito mga nakarang araw, parang maraming gusto mag-imbita sa iyo at hinahamon ka na maglabas ka ng mga ebidensya at tukuyin yung mga sinasabing mga tiwaliraw, Mayor? Wala, yun ang kanila. Yun ang, kumbaga, pananakot nila sa akin. Kaya sabi ko nga, hintayin ko na lang yung kanilang mga notice. At sigurado naman napupunta ako doon sa Manilas sa hearing nila. Alright. Anyway, Mayor, maraming salamat sa binigay ng pagkakataon sa ulitin po at thank you sa pag-i-impart ng mga impormasyon tungkol sa ating pinag-uusapang flood control scam. Baguio City Mayor Magalong, sir. Maraming salamat po sa inyo. Just again, Mayor. Maraming salamat, Orly. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay. Ang convener ng Mayors for Good Governance, Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ang inyo pong napakinggan. Kinikilingan, walang pinoprotektahan.